Hi guys! Today, samahan niyo po ako habang natapos ko yung trabaho ko kasi ang ating content ngayon, gagawa tayo ng content na ano ba talaga yung purpose ng life ng tao dito sa mundo. So, hindi ka naman nilagay dito ni Lord para lang magpakasaya, di ba? Oo, magpakasaya din pero in a good way. Kasi sa mundong ito ay meron naman talagang two sides. Bad side and good side. So, nakadepende yun sa'yo. Kasi nasa edad ka na. Kung ano yung pipiliin mong landas buhay. Hindi naman tayo mga bata para kailangan pang i-guide. Pero guys, yun ang palagi nating naririnig, di ba? Hindi ka na bata, marunong ka nang pumili. Pero alam nyo ba, na hindi lang bata ang kailangang i-guide. Kasi kahit malalaki, ay naliligaw din sila. So, importante po yun. Tapusin ko lang itong ginagawa. So, by the way po, tapos na po yung ginagawa ko. Ano po yun? Bawang. Yung giniling na bawang. Lagyan ng, sa other video ko, di ba meron yung giniling na bawang. Lagyan ng asin at saka mantika para i-prolong yung life ng bawang. Ilalagay sa freezer. Kukuha ka lang isang kutsara, 2 kutsara, kung depende sa gaano karami yung niluluto mo. So, hindi kailangang mangulubot o masisira yung ating bawang. Kailangan gaganon ang gagawin mo para din save time na rin kasi every time 'di ba maghihiwa pa tayo. Tapos magluluto pa tayo. Maraming time. Pero pag ganun, kung wala kang ginagawa, ganun ang gagawin mo, balatan mo, gilingin mo, tapos lagyan ng asin at mantika, tapos ilalagay sa ref. So, napaka ganda po nung ano na yun, yung technique na yun. So, dito ko rin po yung natutunan. Tapos, guys, ang ating content ngayong araw, napakaganda. I will make you realize the true meaning of life. Tsaka pasensya na, napasensya na po kayo kasi, tingnan nyo, hindi pa ako nakasuklay niyan, haggard na haggard po yung ating video, mamamadalian kasi wala dito yung mga kuan, alam nyo na, mga kontrabida sa buhay, mga amo ba. So, wala sila dito ngayon, so gagawa ako ng video. So, kasi pag naggawa ko ng video, tingin sila ng tingin, nagtataka sila kung ano yung, sinong kinakausap ko, wala naman akong kausap, walang sumasagot. Hindi naman bawal, pero nagtataka lang sila, kaya hindi ko gusto. So, wala sila dito, kaya magkukwentuhan tayo So, ang i-share ko sa inyo ngayon about kung paano ko na-realize ang true meaning of life, at i-share ko yun sa inyo. Kung paano mo dapat matuklasan si God sa buhay mo. Napaka-importante kasi life is meaningless. Walang halaga, walang meaning ang buhay mo kung wala kang Panginoon sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Walang halaga. Para ka lang walang halaga dito sa mundo. Paano ko po nasabi yun na walang halaga kung hindi mo kilala si God sa buhay mo? Oo, maraming tao kilala nila si God. Kilala natin ang Panginoon, hindi po ba? Pero kilala lang. Hindi natin talaga as in na halukay yung pinaka ilalim kung bakit, ano bang purpose sa buhay ko. Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Ako, tinanong ko na yun noon. Ano ba talaga? Bakit ako nilagay sa mundong to? Saan ako galing? Sinong gumawa sa akin? May mga magulang ako, pero meron talagang matalinghagang meaning kung bakit nagkaroon ng buhay. Diba? Tapos sa science din, hindi siya nakasatisfy sa akin. Nag-aral tayo kung paano nabuo ang isang tao, pero hindi siya nakasatisfy sa akin. Pero nung nabasa ko kung paano nabuo ang isang tao sa nanggaling sa hininga ng Diyos, ito ay biyaya. Ang tao ay hinulma at galing
kamay niya talaga ang naghulma. Kasi po, mga hayop ay salita niya lang at nagkaroon na agad. Nagkaroon na kaagad ang mga, there should be, there should be a plants, there should be an animals, there should be an earth, there should be water. Lahat po yun na yung mga nilikha niya ay salita lang, meron na. So, ganun siya ka makapangyarihan. Sa Bible po kasi, ang sinabi talaga, hinulma sa sarili niyang kamay, at pagkatapos mahulma, ang kahawig ng kanyang anyo, ang tao, special kasi kahawig pa talaga niya. Hindi niya hindi niya yung katawan ng tao, tapos yung katawan ng mukha ng tao, di ba? Hindi ganoon. So, as in, kinuha sa sarili niyang anyo at kanyang hiningahan. Ayun, nagkaroon ng buhay ang tao. Special ang tao. Special dahil hidinumihan niya sa putik ang kanyang kamay para lang tayo mabuo. Oh, at saka special ang babae. Bakit? Isa pa, hindi lang ang lalaki ang special ha guys, babae din. Para sa akin, special din ang babae. Bakit? Kinuha ka sa tadyang ni Adan para ikaw ay mahalin, ikaw ay alagaan, palaging nasa tagiliran, palaging, anong tawag niya sa Bisaya, kinikilit-kilit ba? Yan. Pero, hindi ka kinuha doon sa buto ng paa para kasipain. Hindi ka kinuha sa buto ng kamay para kasuntukin. Di ba? Hindi talaga. So, dito sa tagiliran, sa kaliwang tagiliran, para ka mahalin, at nandito banda sa may puso ng lalaki. Dahil yun ang purpose ng babae, para pasayahin, mahalin ang kanyang asawa, at sila ay magmamahalan hanggang sa huli. So, ako, na-realize ko kung paano ang talagang meaning ng buhay. Ang edad ko ay 21. Nung nanganak na ako sa pangalawa kong anak, doon ko na-realize na ano ba talaga. So by the way guys, I am already now 31 years old. I have a son, 12 years old, and a daughter is 10 years old. And dalawa sila. Wala pa naman akong balak na dagdagan kasi mahirap po ang buhay. Yun, isa yun sa pinaka-importanteng pagplanuhan, kasi dahil itong panganay, bakit ko nasabing 21 ako, kasi na-realize ko 21 dahil dalawa na ang anak ko. 18 pa lang, mag-18 pa lang kasi ako nang nagsama kami ng asawa ko. Hindi ko alam noon kung gaano kahirap. Importante sa akin noon, makasama ko lang ang taong mahal ko. Yun, para sa akin, masusurvive ko ang buhay. Na, kontento na ako noon. Pero dumating yung time na palagi siyang, sa bukid siya, palaging kumukuha ng kung anong makakain namin sa araw-araw. Palagi akong naiiwan sa bahay. So dumating yung time na sabi ko na gusto ko nang may maalagaan. So ayun, kaya nagkaanak agad kami. Kasi desisyon ko rin naman yun. Kasi hindi, nung time na yun, mag-18 pa lang ako, hindi ko talaga alam. So 18 pa lang ako, nanganak na ako. Tapos after 2 years and half, nanganak ako ulit sa pangalawa kong anak. Tapos doon ko na unti-unti nang nagmamature yung utak ko. At saka, guys, mga lalaki, wag kayong kumontra. Una talaga nagmamature ang utak ng babae kaysa lalaki. Sa science din naman, sa survey din naman, babae naman talaga ang unang nagmamature kaysa lalaki. So, that time, ang asawa ko kasi ahead siya sa akin ng 4.5 years. 4.5 taon ang ahead niya sa akin. Pero una ako nagmamature. Una akong na-realize na ang pinasok pala namin ay napakahirap na buhay. So, noon ay hindi ko alam na ang religion ko po pala ay Adventist, Seventh-day Adventist. I'm proud of it. I'm proud na nakilala ko ang asawa ko na Seventh-day Adventist ang asawa ko, kaya masaya ako na nakatagpo ako ng ganong tao. Pero guys, ngayon kasi para siyang yung layman po ba, yung nagtuturo siya kung ano yung nababasa niya, tinuturo din niya, sinishare niya yun sa simbahan namin. Pero guys, sa mga tao na nakakilala sa kanya ngayon, ang tingin ay napakaswerte mo asawa, kasi mabuti ang asawa mo at hindi siya nagluluko at nagtuturo pa siya sa salita ng Panginoon. So sa simula hindi po ganun. Hindi po talaga ganun. Dumaan ako sa hirap talaga bago ko siya mapatino. Paano ko nasabi na dumaan ako sa matinding hirap bago ko siya napatino? Kasi guys, ganito yun. Ang asawa ko,
nung nakilala ko, 70 Adventist siya, born 70 Adventist siya, hindi siya dumaan ng Katoliko or nabinyagan ng kung anong relihiyon, stable siya sa ganong relihiyon, pero hindi niya yun pinanindigan. Nung kabataan niya, matino po siyang nagsisilbi sa Panginoon, pero nung nakarating siya ng 17 years old, 15 years old sa Maynila, 15 years old hanggang sa nagkakilala kami, ay buringog ang asawa ko. May yung ano kasi niya, makasarili. Sarili niya lang iniisip niya, mabisyo, na naligaw sa kahilayan, yung kahalayan ng mundo. Hindi naman bastos na kahalayan, ha. Yung ano ba, yung lasenggero, gustong nagsasaya, yung ganun, wala din kwenta ang buhay niya noon. So, paano ko nasabing walang kwenta? Sa mga nag-i-enjoy sa ganyang buhay, hindi ko naman po sinabing walang kwenta yung ganyang buhay. Hindi ko po nasabing walang kwenta, pero kasi siya na mismo nagsabi ngayon, sa buhay niya ngayon na napakaganda na ng buhay ko ngayon dahil na tagpuan niya si God at dahil nagtagal kami ng ganito at dahil nagtiis ako, na pilitin siyang baguhin at nagpasalamat siya dahil natagpuan niya ang ganong buhay ngayon. So, nakita niya na ang real meaning of life niya. Na kapag sinabi kasi natagpuan mo na kung ano ba talaga yung meaning ng buhay mo sa mundong ito, yung contented ka na, kontento ka na kung ano yung meron kang asawa, mahal mo ang asawa mo, mga anak, mahal mo mga anak mo, nagsisilbi ka sa Panginoon, kontento ka kung anong binigay sa iyo ng Panginoon. Yun po yung pinaka-importante, kaya natatagpuan mo kung ano ba talaga at halaga ko sa buhay na ito. At least ako man ay mawala, nagkaroon ng meaning ang buhay ko at nakapagsilbi ako sa aking Panginoon na pinagkautangan ko ng buhay ko. Ganun po yun. So, sa simula kasi, nagsama kami ng asawa ko 3 years. 3 years po ako nagpakahirap kung paano ko nabago ang asawa ko. 3 years. Kasi, alam nyo, naranasan ko ng magbigti noon, magtali sa liig, palagi niya akong naaabutan, tuwing inom niya, araw-araw din kaming nag-aaway, araw-araw, nakakapagod na. Hindi ako mataba, ito ngayon mataba ako, di ba? Pero, hindi ako mataba, talagang, ganyan yung mukha ko. Ganyan talaga. Kasi hindi ako kumakain. Marami naman tao pag may problema hindi siya nakakain. Meron man baliktad, pag may problema kain lang ng kain. Hindi ako nakakain at nagkaroon ako ng stage 3 ulcer. Dahil sobrang stress ko at saka yung marami kaming pinagdaan ng pagsubok. Mas malala pa yung stress na stress ako kasi maliliit pa yung mga anak ko, pero ang gusto niya lang magiinom siya araw-araw. Magiinom siya kung anong oras ang gusto niyang umuwi. Tapos ako naman yung mature na yung utak ko, nag-a-advance na ako ng isip na hindi pwede ito. Nagbuo kami ng pamilya. Paano mga anak ko? Paano sila lumaki? Nang ayaw ko makikita ng ganyan ng mga anak ko sa tatay nila. So hindi ko pinasok ang buhay na yun. Hindi ako nagiinom kasi iba naman, kaya pinayagan yung asawa nila kasi para makainom din yung babae, di ba? Dalawa sila umiinom kaya nagkakaintindihan sila. So, ginawa yun ng asawa ko. Gusto niya rin. Sabi niya, pag may nagiinom, halika, uminom yung mga babae, makiinom ka rin. Makitagay ka rin dito. Tinatanong ko siya, bakit gusto mong pumasok ako sa ganyang buhay? Ang ibang lalaki gusto nilang asawa nila nasa bahay lang. Sabi niya sa akin, para maintindihan mo kung ano yung pakiramdam ng gustong uminom na pinipigilan. Tinuturuan niya pa ako. Pero pinasok ko guys, sinubukan ko. Hindi ko kaya yung ganyang buhay kasi hindi ko kinaya yung ganung buhay kasi hindi ko yun linya. Meron kasing linya mo rin talaga na pipilitin mong baguhin ang sarili mo para maging matino ka. Ako naman, hindi ko linya na gusto niya akong parang maging buang. Parang para sa akin kasi walang kwenta yung ganung buhay, parang mga buang yun eh. Kaya gusto niya akong maging ganun eh. Ayaw ko ng ganun eh. Kaya parang na-realize ko na baka hindi talaga kami. Baka pinipilit lang namin ang sarili namin na magtagal, pero baka meron pang ibang tao na nakalaan para sa akin. 'Di ba? So, ang tagal kong binitawan ng asawa ko doon ko na-realize na may naramdaman na ako. Alam niyo yung buong araw dumidede yung baby sa'yo. Tapos wala kang kain, hindi ka umiinom ng tubig. Iyak ka lang ng iyak. So lahat, dehydrate ka. Gutom, dehydrate, walang tubig, lahat. Tapos dinididi pa yung baby sa'yo. Dehydrate ka na, tapos stress ka na.
Postpartum depression pa kasi baby, tapos sabay pang problema sa asawa, tapos ang daming problema sa buhay. Di ko kaya talaga. Noon, na-realize ko kung gaano kamali yung magtigil ako sa kanya nang baka kailangan ng bumitaw. Darating ang time, ma-realize mo, mahalin mo ang sarili mo. Walang magmamahal sa'yo kung hindi mo mahal ang sarili mo. Doon ko na-realize na paano na lang pala pag nawala ako. Kasi may naramdaman na ako sa katawan ko na kakaiba na, may sakit na akong naramdaman na hindi ako magtatagal nito. Kung mamamatay ako, maghahanap din siya ng iba. Tapos kawawa ang mga anak ko. So, kailangan ko mag-survive. Tatanggapin ko na lang sa sarili ko na baka hindi talaga kami. Tatanggapin ko na lang sa sarili ko na baka mayroon pa nakalaan iba sa akin. Talagang baka nagkamali lang ako. Kaya ayun. Tinanggap ko yung sarili ko, saka ko bumitaw. Tsaka alam nyo guys, yung nagpaparealize sa akin, nagpaparealize din sa kanya. Isang araw nag-uusap kami kasi nagtaka ko, akala ko meron ng iba ang asawa ko. Nagtaka ko. Ang sabi ko kasi hindi na siya tumatabi sa akin eh. Nagbubukod siya ng higaan. Tapos tinatanong ko siya kasi inisip ko baka may iba na. Baka kailangan na niya magsabi sa akin, bibitawan ko naman eh. Yun. Tapos sinabi ko sa kanya, ano ba, may problema ba tayo? Baka may iba ka na, hindi naman kailangan ganyan. Kasi hindi ko gusto ang ganito. Nang hindi naman, wala nang purpose wala nang saysay, magsama tayo nang hindi na natin mahal ang isa't isa. Baka ako lang nagmahal sa'yo, kaya magsabi ka kung meron ka na ibang mahal. Ang sagot niya, wala naman. Wala naman akong ibang minahal, ikaw lang. Pero, ang ayaw ko lang, yung parang ikaw na nagkokontrol sa buhay ko. Bakit gusto mo ang nasusunod? Bakit gusto mong pilitin akong baguhin na gusto ko talaga itong buhay na ito eh. Ayaw kong iwan ang barkada ko. Ito nang nakasanayan ko. Kung mahal mo ko, tanggapin mo kung ano ako. Sabi niya. Yun sabi niya. Mahalin mo kung ano ako. Sabi ko sa kanya, mahal kita, pero hindi ko mahal ang bisyo mo. Diba? Mahal kita, hindi ko mahal ang bisyo mo. Sabi niya sa akin, nakilala mo ako ng ganito, nakilala kita ng ganyan, pero niloko ako guys, niloko ako. Kasi nung nakakilala kami, hindi ko siya gusto. Hindi naman, gusto ko siya, pero hindi ko siya ideal man na maging asawa. Magkaiba yun Gusto ko siya pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi di ko ideal man na maasawa ng ganyang lasinggero. Tapos nung sinabi ko yun sa kanya, kung kaya mong iwanan ang bisyo mo ay sasagutin kita. So iniwan niya guys, iniwan niya. Ay napaniwala naman ako. Ngayon sinagot ko, naging kami, nagsasama kami. Ay nung nagsama na kami, unti-unti nang bumabalik, magtatagay na naman. Kaya sabi ko, ba't parang naloko ako? Ba't parang napasok ako sa banga? Ano yun? Lugi ako. Kung magbaback out man ako, wala, babae ako, wala na may lumabas na sa akin mga bata. Sus. Tapos yun palaging sa dibdib ko na parang niloko niya ako. Nagsimula kami nung okay lang siya. Akala ko kasi mahal ako kasi sabi ko kung mahal ako iwanan mo bisyo mo kasi ayaw ko ng ganyan. Iniwan nga niya. Nung kami naman bumalik naman na siya unti-unti sa bisyo niya. Niloko ako, di ba? So yun. Palagi kong sinasabi yun sa kanya, ikaw ang manluloko eh. Tapos sinasabi niya sa akin, ay talaga namang di mo din ako mahal, pipilitin mong babaguhin ako, ganito ako. Ang sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, sige lang, ito masasabi ko sa'yo. Alam mo kung bakit kita pinigilan? Kasi mahal kita. Darating ang araw kung kanino yan uuwi, sa katawan mo rin. Ayaw kong maagang mawala ng tatay ang mga anak ko, ayaw kong makikita ng mga anak ko na ganyan ang tatay nila. So, kasi nagbuo tayo ng pamilya eh. Pero, dahil mahal kita, pinipigilan kita. Pero sige lang, ngayon na-realize ko na, hindi na kita pipiliting baguhin. Pero ay patuloy mo lang yan. Kasi darating ang araw, magsawa ako kasi unti-unti nang nawala. Unti-unti nang nawawala yung naramdaman ko guys. Pabawas ng pabawas. Dahil na-realize ko na baka hindi niya din ako mahal. Kasi gumawa siya ng sarili niyang buhay nagbuo kami ng pamilya, gumawa siya ng sarili niyang buhay. Kaya sabi ko, sarili ko, baka bawasan mo na, unti-unting nabubuo yung galit ko dito. Pakiramdam ko, pinagkaisahan ako. Pakiramdam ko, niloloko ko. Pakiramdam ko, hindi ako mahal. Ganon. Tapos pakiramdam ko, nag-iisa lang ako, mga anak ko, akin. Tapos siya, nagpapakasaya siya, inom-inom siya araw-araw. Barkada siya araw-araw. So guys, yun. Sabi ko sa kanya, ipatuloy mo lang. Kasi ngayon, unti-unti nang nabawasan. Hindi na kita pipiliting magbago. Patuloy mo lang. Kasi darating ang araw na hindi na kita mahal. Ako mismo ang magpapalaya sa'yo. Ako mismo magsabi sa'yo na ayoko na. Diba? Yun na yun. Yun na yung time na pinakahintay mo. Patuloy mo lang. Hindi na kita piliting babaguhin. Darating ang araw na pinakaasa mo.
At isang araw guys, na-realize ko. Hindi na kasi siya umuwi siya ng madaling araw lasing na yan. Tapos, umuwi siya alas 11 ng tanghali. So, umaga pa lang nagsabi na ako, wala na. Asa na kaya yun? Ang utak ko, hindi ko na alam kung ano-ano na pumapasok sa isip ko na baka lasing, nakahanap ng away, kung saan na siya tinapon o napatay na. Ano ba? Yung problema ko, ganun. Tapos sabi ko, pag umuwi yun ngayon sa akin, ayoko na, bibitawan ko na talaga. Doon, na-realize ko na ayoko na talaga. Pagod na ako. Yun, darating yung time guys, bibitaw at bibitaw ka. Ipaparamdam mo, i-realize mo sa sarili mo na mas maaga sana. Pero okay din yun. Kasi, ibig sabihin worth it, nagtiis ka naman, hindi ka naman basa-basa bumitaw. Pinaglaban mo naman siya naman lang ang kailangan para bumitaw ka At yung araw na yun, pangiti-ngiti siya nung umuwi. Kasi alam niyang galit na ako. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang umuwi dito, hindi na tayo magsasama. Ayoko na ng ganito. Tapos nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tapos pinalayas ko siya, pinauwi ko siya sa probinsya nila. Lumayas din naman siya. Sumakay siya ng bus. Tapos guys, ang naramdaman ko, 50-50. Malungkot, 50. Malungkot, mawala ng asawa, mawalan ka ng katawan sa buhay, mga anak ko maliliit pa, malungkot. Kasi 4 months pa lang yung baby ko, pinakabunso. Tapos yung 50% din ay yung na-relieve ka na okay lang yan. Inaano ko sarili ko na malimutan mo rin kasi ganyan talaga, masakit sa una, pero in how many months makalimot ka rin. Kasi maganda na rin yun para makapahinga ka na. Baka hindi ka talaga niya mahal. Yun. Di ako umiyak guys, Alam niyo kung kailan ako umiyak? Umiyak ako nung bumalik siya sa akin. Hindi siya tumuloy ng yung nagsorry at nagsabi siya na magbago na siya. Kasi, ang sabi ko kasi sa kanya, tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, pauwi na siya ng probinsya. Tapos, kumusta daw mga baby? Okay lang naman. Tapos, sabi niya sa akin, Sabado kasi yun, sabi niya. Sabado ngayon, pagbigyan kita, lalayas ako ngayon, pero sa Tuesday, babalik ako. Uuwi ako sa ayaw at sa hindi mo, babalik ako. Sabi ko sa kanya, ano ba sa tingin mo ang paglayas mo ngayon? Magbabakasyon ka lang sa probinsya nyo. Kung layas ka, layas. Ang layas ay layas, hindi magbabakasyon kay babalik. 'Di ba? Tapos sabi niya sa akin, ang layas ay layas. Magbakasyon kay babalik. Hindi na lang ako lalayas. Ang sabi niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, napakaano mo talaga. Bago ka umalis, pawiwili-wili ka pa, hawak-hawak sa bata. Ngayon may lagnat tuloy. Kasi guys, sobrang close sila ng bunso ko. Yung papa's girl kasi. Kaya baby pa lang yun, sa kanya na yun nalapit, hindi sa akin. Nalapit lang yun sa akin pag nadede. Tapos, yun. Sabi niya, hindi ako uwi. Paripan ko yung ticket ko. Nagparipan siya ng ticket, tapos umuwi siya sa akin. Tapos nagsorry siya, doon ako umiyak. Sabi ko sa kanya, ipakita mo sa gawa. Ayaw kong salita kasi tuwing lasing mo naman, pagka himas-masan ka na, sabi mo hindi ka naiinom pero ganun pa rin ang ginagawa mo. So please, ipakita mo sa gawa, hindi na ako maniniwala sa iyo simula ngayon. Ilang buwan yun, hindi kami okay. Tapos, hindi na ako masaya. Yung ayaw ko na. Gusto ko nang magpahinga. Na-realize ko na hindi, ayaw ko na. Tapos, siya nagbago siya, tapos parang naging prinsesa ako, naging prinsesa ako kasi alagaan ka ng pagkain, siya nagluluto, siya naglalaba, baby lang ako, tapos pag wala na siyang trabaho, siya pang nag-aaliw ng bata. So ganun po kahirap ang buhay, ganun po kahirap. So maaga akong nakarealize kung gaano kahirap ang maging magulang, gaano kahirap kung ano ba talaga ang purpose ko sa mundong ito. Alam nyo guys, ang sinasabi nga nila, simula kasi noon, nagsaman kami ng asawa ko ay 13 years na. Pero nagbago ang asawa ko sa edad ng anak kong bunso, 10 years old. 10 years na siyang nagbago. Sabi ko sa inyo, after 3 years kung paghihirap, nakamit ko rin. Ang pinagdasal ko sa Panginoon, nakamit ko rin. Ganito po yon, pag nagdasal ka, 3 things. Ang una ay wait. Pangalawa, maghintay ka. Ang dasal mo kasi ay maaaring 3 ang sagot ng Panginoon. Una ay maghintay ka. Pangalawa ay oo.
Sasagutin ka? Oo, sasagutin ka. Ibibigay ng Panginoon ng hinihiling mo. At ang pangatlo ay hindi. So, hindi ako nawalan ng pag-asa. Nag-antay ako. Araw-araw na nagdasal ako na huwag siyang uminom. Pero guys, kinabukasan, nainom pa rin. So, dumating ang time na parang na-discourage ako. Tapos sabi ko, may Panginoon ba talaga? Tapos pag nag-away kami, kahit buringog siya, nagagalit siya pag sinabi ko, wala namang Panginoon. Hindi na nga niya pinapakinggan ng dasal ko eh. Kung may Panginoon, nakikinig siya. Dasal ako ng dasal, huwag kang uminom. Pero pag uwi mo, lasing ka. Anong nangyari? Tapos sabi niya sa akin, huwag mong ganyan. Huwag mong isasali ang Panginoon sa away natin. Ay, bakit hindi? Kasali siya. Kasi di siya nakikinig sa akin. Yun talaga ang ano ko noon. Na walang Panginoon. Tapos, nasubok ng Panginoon ang tibay ng paghihintay ko. 3 taon bago ko bumitaw. Pero sa 3 taon na yun, saka siya nagbago. Kung saan ako bumitaw, saka naman siya nagbago. Diba ang ganda? Ganda ng pagkasagot. Ganda ng pagkasagot ng Panginoon sa prayer ko. Talaga. Guys, kung magdasal kayo, huwag kayong tumigil. Kasi 3 sagot talaga. Oo, wait, at saka hindi. Merong hindi kasi hindi lahat ng dasal na gusto mo ibibigay ng Panginoon. Bakit? Alam ng Panginoon ang mangyayari sa hinaharap, sa darating na panahon. Alam niya kung ano yung dinasal mo na ibibigay niya sa'yo, kung makapahamak sa'yo, hindi niya yun ibibigay sa'yo. Tandaan nyo yan ha. Kung ang dasal nyo ay hindi natupad, ibig sabihin may plano ang Diyos para sa'yo. Alam ng Diyos ang mangyayari, kaya pinigilan niya. Ang gusto lang ng Diyos ay lahat ang kabutihan para sa'yo. Tapos, oo, yung directly, alam niya naman kung ano yung need mo na kailangan kaagad. Yun, bibigay niya rin kaagad yun sa'yo. Yun yung mga mapalad na nagdasal na pinigay kaagad ni Lord. So, ang pangatlo ay magantay ka. Kasi susubukin niya yung pagtitiwala mo kung nagtitiwala ka ba talaga subukin niya yung faith mo. So, ngayon, sa stage 31 years old ako, sa stage na to ngayon, ay masasabi ko na natagpuan ko na yung real meaning of life kasi wala akong pake sa mundo na gusto ko yung iba kasi pasintabi lang po nagkakagusto pa kasi sila sa ibang lalaki pero sa akin wala na akong amor sa mga ganyan. Alam ni Lord, wala na akong amor. Ang gusto ko lang mabigay ng magandang buhay ang mga anak ko, maginhawang buhay kasi nagsimula ako sa hindi maganda, nagsimula kami ng mahirap, kawawang mga anak ko. Tapos ngayon gusto kong ipa-realize sa kanila na maganda ang buhay, nakasama na kami ang naging magulang, na ako ang naging nanay nila. Kasi dumating man sila sa hindi magandang pagkakataon ay magandang buhay ang ibibigay ko. Paano mo masabi masasabi na nandun ka na sa stage na yun? Kasi hindi ako sa makasarili guys. Sabi nila, kung ano ka, bakit nandiyan ka? Kung mahal mo mga anak mo, bakit nandiyan ka? Kung mahal mo ang pamilya mo. Magkaiba ang ibang pagmamahal. Magkaiba-iba yan guys. Ako, ang pagmamahal ko, yung sinasabi ko sa asawa ko, hindi ako makasarili. Sana intindihin mo at ipaalala mo sa mga anak ko kung gaano ko sila kamahal. Hindi ako makasariling tao kasi kung makasarili ako, ang kaligayahan ko lang ay makasama sila. Makasama sila at magpapride ako kung magkasarili ako. Sabihin ko, bakit ako magtatrabaho ako yung babae, ako ang bubuhayin diba? Emotional na naman ako. Ano ba yan? Ayun. So, pero hindi ako ganun. Kasi walang halaga sa akin yung ibang mga bagay na yan. Basta ang halaga sa akin yung mabigay ko ang buhay na pinangarap ko para sa mga anak ko na hindi sila maging katulad ko. Mahirap akong lumaki. Kaya sabi ko sa asawa ko, tandaan mo lang palagi kahit nasa malayo ako, mahal kita, mahal ko mga anak ko. At hindi ako makasariling tao na iniisip ko lang ang magkapundar at kagandahan ng buhay. Kaya ako nandito. Napakahirap na nandito. Malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ko lang alam sa ibang na nag-i-enjoy Kasi ako po, hindi ko po talaga ini-enjoy ang buhay dito. Hindi. Napakahirap araw-araw na dumaan, parang tinatarak ng palalim yung puso mo. Yung alam mo yung okay ka sa physical, pero yung loob mo nabubulok na ewan, parang kang battery na nalulubat. Yung parang walang energy na natitira sa iyo kasi parang uwi ka na hindi sapat na maka-video call, makausap mo sila palagi, parang gusto mo silang yakapin pero hindi pwede.
Alam mo yung ganun? Ang hirap-hirap po. Huwag niyong isipin na mga mahal niyo sa buhay na nasa abroad ay nag-i-enjoy sila. Ang hirap ng nasa malayo. At ang masasabi ko lang sa iba na ang tingin ng nasa abroad ay mga nagluloko, huwag niyo pong lahatin, hindi lahat. Alam ng Diyos, dami dito naghihirap, hindi lahat ng nagsasaya lang dito at nagluloko. Hindi lahat mga siraulo. Huwag niyong lahatin. Kasi ang buhay na yan, pag-decide mo sa sarili mo, nakadepende pa rin sa'yo. Ako alam ko ang tama at mali. Alam ko ang landas na tinatahak ko. Alam ko ang dinadaanan ko ngayon. Kaya gusto kong manatili sa kung saan ako nakadaan sa tuwid na daan. Hindi naman ako mapunta sa mga ganyang mga bagay kasi may Diyos ako sa puso ko. Kahit nasa malayo at hindi na nagsisimba dito, may Diyos ako sa puso ko. Alam ng Diyos yan. Hindi nawawala kahit hindi ako nakakapagsimba. Nandito. At maganda din kasi hindi sila kumakain dito mga bawal. Marami kasing bawal sa Adventist na hindi yan pagkain. Kaya hindi namin kinakain. Hindi naman sila dito din kumakain kasi Muslim country. Kaya ganito yun. Paano mo matatagpuan ang real meaning of life mo? Paano mo matatagpuan yung kapatid? Saliksikin mo, hanapin mo kung saan ka masaya. Alam nyo, ang kaligayahan dito sa sanlibutan, pang-samantala lang yan. Pag nawala ka, nasaan na? Wala na yung buhay mo. Pagbawiin na yung buhay mo ng Panginoon, nasaan na? At least, kung nakapaglingkod ka sa Panginoon, nagtutuwid ka sa buhay mo, at least, may darating pang pangalawang buhay sa pagbalik ng Panginoon. Doon sa kanyang tirahan, kasama ka. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, kapatid. Hanapin niyo po yan sa sarili niyo. At saka ipagdasal niyo na maliwanagan kayo sa dasal at sa guide ng Panginoon. Matatagpuan niyo kung ano yung tamang tuwid na daan na natatahakin niyo, na maliwanag patpunta sa Kanya. Huwag mo nang isipin yung mga nakaraan mong kasalanan, talikuran mo ng tuluyan. Kasi nakalagay naman, pangako naman ng Panginoon, kahit gaano pa kaitim at kapulangi yung kasalanan ay kanyang papuputiin. Ibig sabihin, patatawarin kanya kung talagang nagbago ka at tinalikuran mo ang sanlibutan, makasanlibutang mga gawain. At ang mga makasalanan ay iyon ang hiningi ng kapatawaran ng buong puso. Buong puso. Alam niyo yan sa sarili niyo, walang taong perfect. Kahit ako sa sarili ko nagkakasala ko, araw-araw hinihingi ko ng kapatawaran sa Panginoon. Kung ano man naging mga kasalanan mo noon, patatawarin kanya. Pangako niya yun. Basta huwag ka nang bumalik sa dati mong gawain at saka maglingkod ka sa Kanya. May pangakong buhay at kapatawaran ang pinako ang Panginoon sa iyo. Maghirap ka man sa mundong ito, mayroong gintong langit na naghihintay sa iyo. So napakasarap, kapatid, napakaganda ng Kanyang pangako. Napakaganda. Puro kabutihan lang ang hinangad ng Diyos para sa atin. Mga tadhana natin, na mga nakaraan natin, na mga darating natin, na pipiliin natin ang tama. Pipiliin natin ang tama kasama ang Diyos. Ipagdasal mo kung tama ang maging desisyon mo. At saka patawarin mo na rin ang mga nagkasala sa iyo. Ito, suntok sa buwan to sa akin. Daming gumawa sa akin ito, pero napakasakit. Hanggang ngayon, maalala ko mga ginagawa at mga pinagsasabi nila sa akin, masasaktan pa rin ako. Kasi wala kang magawa eh. Hindi ka pwedeng gumanti. Kapag goal mo, mapatawad ka ng Diyos, marunong ka rin magpatawad. Kaya masakit. Masakit, nagagawang ka lang ng ganyan, tapos patatawarin mo lang din, di ba? Pero kung talagang puso mo, ibibigay mo na sa Panginoon, hayaan mo na sila. Hayaan mo na silang saktan. So, babalik din yun sa'yo. Biyaya ng Diyos sa'yo. Babalik din yun sa'yo. Tandaan mo, ang bawat patak ng luha mo, nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos. Yun palagi ko sinasabi sa sarili ko. Hayaan mo mga nanglapastahan, mga nag-aapi sa'yo. Kasi darating ang time, nakikita ng Diyos talaga. Ang Diyos na ang bahala. Huwag kang gumanti. Kasi kung gumanti ka, hindi na siya makikihalo sa away niya. Pero pag hinayaan mo lang pumatak ang luha mo at sila, kung ano mang ginawa nila sa nakakasakit sa'yo, Diyos din ang gaganti yun para sa'yo. Kaya hayaan mo lang. Huwag ka nang gumanti. Patawarin mo na sila. Kahit hindi mo yun sabihin sa harapan nila, at least sa puso mo, napagbigyan mo na, napatawad mo na.
Di ba? Sensya na po. So, payo ko mga kapatid, sana mahanap nyo kung saan ang Diyos at mamuhay kayo nakasama ang Diyos. Saliksikin nyo sa sarili ninyo. Linisin ang puso at isip. Patawarin ang mga nagkakasala. Dahil nakikita ng Panginoon yan. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Nababasa ng Diyos ang isip mo. Hindi mo pa yun sinabi sa bunganga mo, pero nababasa ng Diyos ang isip mo. Walang naitatago sa Panginoon kahit lahat ng hibla ng buhok mo alam niya. So kahit saan ka pa, nasa taas siya at hindi ka invisible. Invisible ka lang sa paningin niya. Napakalit ng tingin niya sa'yo. Kung ikaw ay makasalanan at walang balak, bahid ng pagbabago. Ganun siya. Kaya kapatid, sana mahanap nyo rin yung meaning ng buhay nyo kung bakit kayo nilagay sa mundong ito. Ay paglingkuran natin ang Panginoon. Paglingkuran natin ang Panginoon. Dahil malaking utang na loob natin sa Kanya. Mahalin mo siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa mo. Mahalin mo ang Panginoon ng lamang sa lahat. Kunyari, ganito ngayon ako. Mahal na mahal ko mga anak ko. Mahal na mahal ko asawa ko. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Pero, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Higit pa sa kanila. Bakit? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng ganyang pamilya na minahal mo ngayon. Hindi ka magkakaroon ng anak na minahal mo ngayon. Hindi ka magkakaroon ng asawa na minahal mo ngayon. Kung hindi dahil sa Diyos. Diba? So, lahat niyan, biyaya ng Diyos sa'yo. Ipagkaloob mo rin ang puso mo at mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo, buong pagkatao mo. Ikaw kung ano ka, ang buhay mo kung ano ka. Mga anak mo, pamilya mo kung ano ka. Utang mo lahat sa Kanya yun. Hindi naman sa utang, pero kung iisipin talaga, parang gano'n na. Parang gano'n na kasi, di ba napakabuti? Binigay niya na lahat sa'yo. Maganda naman ang buhay sa simula, pero ikaw ang pumili kung ano ka. So, piliin mo lang ang tama at nandyan lang siya para gabayan ka, alalayan ka. Hanapin niyo po. Hanapin niyo sa sarili niyo. Isipin niyo ang Panginoon at magdasal lang ng magdasal, mahanap nyo rin. Bawat desisyon ipagdadasal, ipagkakaloob niya, humingi ng mga sinyalis kung ano ba ang dapat gawin. Ang pagkaloob ng Panginoon, kalooban ng Panginoon ay masusunod. Siya ang hari dito sa lupa, parang sa langit. Diba po? Nasa dasal ka eh. Kalooban mo masusunod dito sa lupa, para nang sa langit. Dahil siya ay King of Kings. May mga hari man dito sa lupa. Siya ang pinakahari sa lahat, makapangyarihan sa lahat, pinag-ugatan ng lahat, biyaya sa lahat. So sa video ko ito, sana po ay mapanood ninyo at sana din po ay mapulutan nyo ng aral kung paano nyo baguhin ang sarili ninyo. Kasi hindi lahat nagsimula sa maganda. Pinaghihirapan, pinagsikapan, na mabuong maganda ang binuo nyong pamilya. Hindi yan maging maganda at hindi yan maging matibay na pundasyon kung walang Panginoon. Marupok yan mga kapatid. Walang silbi ang mag-asawa na walang Panginoon kasi makasalanan. Mabilis makapasok ang kasalanan. Nandyan ang tentasyon kasi wala kang pundasyon. Tayo bilang tao, wala tayong magagawa dyan sa tentasyon ni Satanas. Diyan kang Satanas kasi makapangyarihan siya kaysa sa atin. Pero tayo, doon sa Panginoon, ang Panginoon ay mas higit pa kaysa Satanas. Di ba? Mas higit pa. So kung ikaw ay dikit sa Panginoon, walang magagawa sa Satanas sa buhay mo. Kasi may Panginoon ka. So sa video ko ito, sana po ay mapanood ninyo. At sana din po ay mapulutan nyo ng aral kung paano nyo baguhin ang sarili ninyo. Kasi hindi lahat nagsimula sa maganda. Pinaghihirapan, pinagsikapan na mabuong maganda ang binuo nyong pamilya. Hindi yan maging maganda at hindi yan maging matibay na pundasyon kung walang Panginoon. Marupok yan mga kapatid. Walang silbi ang mag-asawa na walang Panginoon kasi makasalanan. Mabilis makapasok ang kasalanan. Nandyan ang tentasyon. Kasi wala kang pundasyon. Tayo bilang tao, wala tayong magagawa dyan sa tentasyon ni Satanas.
Diyan kang Satanas kasi makapangyarihan siya kaysa sa atin. Pero tayo, doon sa Panginoon, ang Panginoon ay mas higit pa kaysa Satanas. Di ba? Mas higit pa. So kung ikaw ay dikit sa Panginoon, walang magagawa sa Satanas sa buhay mo. Kasi may Panginoon ka. Sana sa video kong ito guys ay mapulutan nyo ng aral. At kung ano pong masasabi nyo sa aking pangaral ay comment down below. Free po. Masama man o mabuti yan. Okay lang po sa akin. Free to comment po. Please like, share, and comment down below. Subscribe na rin po kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel para sa susunod ko pang mga content at updates sa aking mga video na gagawin. Thank you po.